Tayo po ay nasa topic na spiritually matured Christians are victorious by winning the battle in the mind. Tinatawag naman pagtagumpay ay yung may laban. Yung hindi ka pwedeng sabihin nagtagumpay, anong nilabanan mo? Tama ba? So, ikaw at ako ay magtatagumpay sa iba't ibang hamon sa buhay. Itinuro ko po iyan last week. E di puntahan nyo na lang po sa YouTube or sa JA1 page. Nandun po ang first part niyan. So ngayon po, how to be a winner. Continues ang ating preaching. Ngayon po ay itutuloy ko yung sinimulan ko po last week and some other weeks. How to be a winner and victorious in every tests and trials in life. So, more or less ay alam nyo na ang ibig sabihin ng pagiging victorious. May mga pagsubok, may mga trials, may mga tests, may mga hamon sa buhay. Pero sinasabi ng banal na kasulatan last week na ikaw at ako ay kasama sa parada ng tagumpay. 1 Corinthians 15:58 and 2 Corinthians 2:14. Pinakita ko po yun sa inyo sa Bible last week para kayong maniwala sa gustong mangyari ng Lord. Ang gustong mangyari sa iyo at sa akin ng Lord ay sa bawat hamon ng buhay, pagsubok sa buhay, ay ikaw ay makita niyang doon sa sinasabi niyang ikaw ay mapagtagumpay. Saan po yun nakalagay sa Bible? 1 Corinthians 15:58 and 2 Corinthians 2:14. Yun po ay last week. Okay. So, ituloy po natin. Victorious Christian, apply the steps. Roman numeral number 3 po tayo. Victorious Christian, apply the steps, the ways to renew their mind. They win the battle in the mind. Yan ang mga victorious. Para ikaw ay patuloy na magtagumpay, kailangang maging maayos ang takbo ng isip. Kailangan anuman ang mali sa isip ay paltan ng tama. Hanggang mamaya mauunawaan natin bakit nagkaroon ng mali at bakit nagkaroon ng tama. Saan ang galing ang tama? Ang tama ay galing sa Biblia. Saan galing ang mali? Ito ang gusto ng kaaway. Na nagkokos ng takot, nagkokos ng depression, nagkokos ng sakit karamdaman dahil nanghihina because of fear. So ayaw ni Lord niyan. Ang gusto ng Panginoon, ikaw ay to be strong, to be courageous in the Lord and the power of His might. Yan ang gusto at iyan ay sa magitan ng Bible. So, step number 1, tinuro ko sa inyo last week, unang hakbang, huwag mo nang hintayin ang miracle bago pa baguhin at ayusin ang laman ng isip. Ayusin mo na. Ipabago mo na agad. Paltan mo na agad ang mga pangako ng Diyos. At huwag mo nang sabihin, wala naman nangyayari. Huwag mo yang sasabihin dahil ang Diyos ay laging may ginagawa. Ang Lord ay laging may inihanda. Ang Lord ay kapag may sinaraduhan ay may binubuksan. At pag may inalis ay may ipinapalit. Pumalakpak sa Panginoon ang naniniwala roon. Kayong mga nasa online, lagay niyo yan. Pag may inalis, may ipinapalit. Pag may sinaraduhan, may binubuksan. Ang alam ko, the best ang gusto ng Lord para sa iyo. Huwag ka lang magmamadali. Huwag mo lang siyang pangungunahan. The best ang gusto ng Panginoon sa iyo. Kung naniniwala ka, sabi mo, thank you Lord for the best blessing. Best plan na gusto mo sa akin. Lagay mo yan sa, kung ikaw ay nakikinig dyan. So wag mo nang hintayin. Palitan na agad ang mali sa isip ng ano. Anong ipapalit mo sa mga mali? Alam mo namang ang mali ay galing sa dyablo. Para malungkot, matakot, mapalayo sa Lord. Manghina at huwag maganap ang plano ng Diyos. Yan ay galing sa kaaway. Pero ang galing sa Lord ay kailangan mong ipalit na ano. Ang Diyos ay totoo, ang tuntungan niya ay ang tuntungan niya ay lupa, ang kanyang trono ay langit. Siya ay malaking Diyos kaysa problema mo.
At hindi siya nang iiwan. At maganda ang plano ng Lord sa'yo. Yan ang ipapalit mo. Ang sumasang-ayon, say amen. Inihiling ko po sa inyo, kapag kayo sumasang-ayon sa tama, tama lang yung sasang-ayunan, di ka po yung mag-agree, pakinig ni Lord at papatulan ni Lord. Sabihin mo sa iyong sarili, papatulan ni Lord ang mga amen mo na maririnig na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya babantayan nyo ha. Sasabihin ko, baka kayo maka-agree. Watch out ha. Ang aaminan nyo lang ay yung ayon sa Biblia, ayon sa kalooban ng Lord. Kaya makinig tayo mabuti. Anong ipapalit mo sa mali? Kung ano ang katangian ng Diyos, na siya'y mabuti, na siya'y tapat, siya'y mapagmahal. Kung gusto mo, gusto ko, gusto nating lahat na mahalin ang Diyos at ito ang tama, nang higit sa kanino man, kailangan mo munang unang maunawaan at tanggapin mo sa isip na sobra kang mahal ng Panginoon. Yun lang ang paraan para mamahal mo ang Lord ng higit pa sa kanino man. Sino rito ang totoong naniniwala at konbensido na sobra kang mahal? Grabe ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. At dahil doon, magagawa mo siyang mahalin ng higit. Walang pwedeng magmahal sa Lord nang higit pa sa kanyang sarili, maliban na lang sa taong tumanggap ng katotohanan na ang Lord ay sobrang magmahal at ikaw yon ang tumatanggap ng katotohanan na naniniwala kang ang Diyos ay sobrang magmahal. Kaya magagawa mong mahalin ang Diyos. Magagawa nating mahalin ang Panginoon na sinasabi niya, love the Lord with all our heart, with all our soul, with all our mind, and strength. Ulitin ko po, ang makikita lang natin na tao, na Kristiyanong magmamahal ng Lord ng higit sa sarili, ng higit sa anuman, ay ang taong kumbinsido na talagang ang pag-ibig ng Diyos ay grabe, matindi, overflowing, hindi kayang pantayan, hindi kayang tapusin, hindi kayang tumbasan. Ang nagsasabing ikaw yon, sabihin mo, ako yun. Yung naniniwalang ang Lord, ang pagmamahal ng Diyos sa iyo ay everlasting. Minahal ka na ng Lord nung makasalanan ka pa. At ito'y nagpapabago sa tao. Yun ang simula ng pagbabago ng isang tao, yung maunawaan niya. Nung makita niya na ang Panginoong Hesus ay nag-alay ng buhay, na dapat tayong naparusahan. Nung ito'y naging maliwanag sa kanya, nagawa niyang ialay ang buhay niya sa Panginoon. Nagawa niya maglingkod ng totoo. Sino yon? Pumalakpak sa Panginoon. Kailangang ipaunawa natin sa tao kung gaano tayo kamahal ng Lord. Ikaw muna mismo makonvince. And you know what? Sa isang taong napakalinaw sa kanya kung gaano siya kamahal ng Lord, unti-unting nakikita ang pagbabago. Unti-unting nakikita mo is more loving than before. Sino ang may gusto noon? Sabi mo, yes Lord, gusto ko yon. More loving than before, and you cannot love and you cannot give what you do not have. Hindi mo kayang ibigay ang wala sa'yo. Hindi mo kayang ibigay kung ikaw ay kulang. Pero I declare malinaw na malinaw sa ating lahat, tayo magiging more loving dahil apaw ang pag-ibig na tinatanggap mo sa Panginoon. Apaw, 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 apaw. Amen! Kulang pa ba yung ginawa niyang pagpapatunay sa cross of Calvary? Kulang pa ba yun? Sumagot po tayo. Sagot po tayo. Hindi na kulang. Hindi. Sobra-sobra nga yun eh. Sabihin natin, we love you, Jesus.
We thank you, Jesus. We thank you, Abba. So kailangang mapalitan na agad ang mali sa isip ng mga kaalaman sa katangian at mga pangako ng Diyos. At siguradong may magaganap na himala. Huwag mong hihintayin at huwag mong sasabihin, wala naman nangyayari. Shut your mouth. Maraming nangyayari at marami inihanda ni Lord si Lord. At marami pang magagandang mangyayari sa buhay ng bawat isa. Hindi pa tapos si Lord sa'yo. Napakaganda ng plano niya and His plans for us. Jeremiah 29:11. Ito ang sabi ng Lord at maunawaan nating lahat. Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan niyo. Alam ng Lord kung paano. At hindi sa kasamaan niyo. Ang kasamaan hindi galing sa Lord. Ang kabutihan ang galing sa Panginoon at ito ang gusto ni Lord na tanggapin natin. I declare ang kabutihan na nanggagaling sa Lord ang mararanasan natin. And the Lord already shut the door for the enemy. Ang katalunan ay sarado na. Ang katagumpayan, ang kasaganaan, ang maayos na buhay, ang masaganang buhay, ang pinagpalang buhay, ang ating tatanggapin na binuksan ng Panginoon ang naniniwala pumalakas sa Lord. In Jesus' name, I need to have a faithful declaration. Dahil ako'y ginamit ng Panginoon na sabihin sa inyo 1 decade ang gagamitin ng Diyos sa bibig. So please continue to declare faithful declaration. And syempre may counterfeit ang enemy. Ang gusto ng enemy rin, nagagawan sila. Pero no way, ikaw at ako, we will continue to declare the promises of God. That you will be better than good. That you will have a good future. Taas ang kamay at isigaw mo, I will have a good future in the mighty hands of God. Sealed by the blood of Jesus ang aking kaligtasan. I have the stamp of the Holy Spirit. I have the mark of the Holy Spirit. Continue to declare that. Ano po ba yung stamp? Ano po ba yung mark? Yun naman yung sa kalabaw, hero. Yun po kung ako'y Ali Sagbay Carnero ay AAC. So yun po yun itatatak sa kalabaw. Ibig sabihin wala na magmamay-ari doon. Kasi nakat-mark na doon ang pagmamay-ari ko. Ikaw ay pagmamay-ari ng Diyos at ikaw ay tinatakan. Ang unang diniposit sa iyo ay si Holy Spirit, ang masayang naniniwala, pumalakpak sa iyo. Hallelujah! Thank you, Lord. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Church, ito ang gusto ng Lord, mabuting future, good future, mabuting kinabukasan. Sabihin mo sa iyong sarili, I have a good future. In the mighty hands of the living God, I'm victorious. I will win the battle in my mind in Jesus' name. Parang iba yata ngayong second service. Hallelujah. So step 1, stop waiting for an outside miracle to change your mind. Yan po yung tinuro ko last week. Step 2 tayo ngayon. Resist negative thoughts, but you need to assist positive thoughts. Hindi mo lang i-resist, hindi mo lang itatakwil ang mga negative. You need to assist yung tama. I-guide mo ang utak mo sa tama. I-guide mo ang sarili mo sa tama. Ang tama ay mula sa salita ng Diyos. Ito po ngayon ay kailangan lalong malaman ng marami. Ang sasabihin nila, ba't hindi naman ako nagtatagumpay There's wrong in their mind. Pero ikaw, dinideklara ko, ikaw at ako, laging tagumpay. Kanta yan ng bishop laging tagumpay. Hindi mo lang kakantahin, mararanasan mo. Nakalagay 1 Corinthians 15:58. So resist negative thoughts, step 2. And assist positive thoughts. Iwaksi ang lahat ng negative. Ang lahat ng lies, lahat ng nakakagalit, lahat ng nakakasakit, lahat ng mali, lahat ng di kaaya-aya, lahat ng fear-causing words, lahat ng lonely causing words, lahat ng umahad lang sa iyong
salita sa iyong pag-move forward, lahat ng pumipigil at kumokontrol sa iyo na negative, resist it. Palitan mo yan. Palitan mo yan ng lahat ng positive words, magaganda, makakatulong, makakapagpalakas, makaka-encourage. At saan yan makikita? Huwag kang maniniwala that you can control your thoughts. Kaya mo. Ito yun, mamaya. In Philippians 4:8, so papalitan mo. You resist, ayoko nito, ayoko nito. Anong ipapalit mo? Philippians 4:8. Whatever. Philippians 4:8. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure. Naranasan kasi ni Pablo, kaya tinuturo niya. Sinasabi ni Pablo, ito ang ginawa ko at ito ang gawin nyo. Kasi ilang beses siya, so many times na siyang laging puyat, nabibingit ng maraming panahon ang kanyang buhay. Pero he kept on moving forward. He kept on receiving and walking the journey of victory. At ito ang kanyang sinasabi sa iyo at sa akin, ako na ang nakaranas. Sabi ni Apostle Paul, ito ang gawin nyo dahil ito ang ginawa ko, sabi ni Apostle Paul. Whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, basahin natin. Whatever things are pure, whatever things are lovely, may kasama akong pagbabasa. Whatever things are of good report, if there's any virtue and if there's any praiseworthy, meditate on these things. Yun daw ang ating hayaang mag-dwell sa isip natin kung ano ang tama. Kung anong makakatulong sa'yo, wag mo nang tulungan ng kaaway na ang gusto ng kaaway, ikaw ay manghina, ikaw ay malungkot, ikaw ay matakot, ikaw ay hadlangan sa planong maganda ng Lord. Huwag mo na siyang tulungan. How? Huwag mo i-entertain ng mga negative. Paano? Assist what is right. Assist mo ang utak mo. So positive thoughts are not going to stay. They need to be assisted. Itong sinabi kong Philippians 4:8, noble, mabuti, ganap, kaaya-aya, ang lahat ng ito ang gusto ni Lord na isipin mo. Saan nagmumula? Katangian ng Lord at sa mga pangako niya. Pero, hindi yan nag-i-stay Yung aking pinipreach ngayon sa inyo, hindi ko alam kung ilan ang mariretain. Laging sinasabi yan sa amin ni Bishop sa mentoring, you need to have your pen, you need to have your notebook. Ever since, nang hindi pa siya bishop, trinay niya na kami ng ganyan. Even sa mentoring namin, when we have our national pastors meeting, gusto niya kami nagsusulat. At here we are. Marami siyang na-train ng mga pastors. Kasi sabi niya, ako hindi naniniwala ng aking mga sinasabi sa inyo mula sa Biblia ay mananatiling lahat sa utak nyo. You need to write. Yan. Pero pwede naman ako kayong makinig ngayon and then open the J1 Bawan page, makinig uli kayo or sa YouTube. Kagaya na naririyan. Train po kami ng bishop sa ganoon. At yun yung nakatulong sa amin nung kami makinig. Nakatulong po iyon. So positive thoughts are not going to stay. They need to be assisted. Ikaw yun, i-assist mo yung tama sa utak mo. I-resist mo, tatanggalin mo yung mali. Pag angkos na nito, ikaw ay manghihina. Resist it and apply what is right from the Word of God. Magkalaban, ang kasinungalingan ay galing sa dyablo. Ang katotohanan galing sa salita ng Diyos. Ito ang gusto ng Panginoon. Kaya ang bilin niya kay Joshua, meditate my word day and night. Joshua 1, 9, 8, 9. Yun ang gusto ng Panginoon. And you will be successful and courageous. Prosperous. So meditation of the Word of God. Gets po natin? So, hindi po nag-i-stay yung positive.
You need to assist. Pag merong negative, labanan mo agad. Tanggalin mo yung negative. Halimbawa, meron kang parang, ay, ako na may nasa katwiran kung hindi ako magpapatawa dahil silang mali. No, ang sabi ng Lord, para sa iyo ang benepisyo pag ikaw ay nagpatawad. Ikaw ang lumalaya pag ikaw ay nagpatawad. Ikaw naman ang nasa bandage pag hindi ka nagpatawad. Ito pa ang matindi. Pag ang tao hindi nagpatawad, Matthew chapter 6, hindi rin patatawarin ni Lord. Huwag ka namang sasabihin mong, wala nang masamang nangyayari. Huwag mo nang hintayin. At ang requires going to heaven, kailangan ikaw ay full of love. So pwede bang sabihin full of love kung ikaw ay merong hindi napapatawad? Salamat sa Lord, ang mga naririto'y walang kagalit, ang mga naririto'y nagpatawad na at mga nasa online. Say amen at pumalakpak kay Lord. Amen. Siyempre, sa tagal na ba naman niyang itinuturo, di siyempre natuto na tayo. Amen. So negative thoughts are not going to live. They need to be resisted. You need to resist it. Hindi sila automatic na, mawawala, hindi. You need to resist it. You need to replace. I-replace mo. So walang power yung negative sa'yo because you replace good and the truth. We must assist the Word of God. Yun po ang ibig sabihin ng sinasabi ko kanina that we need to assist. We need to resist the negative, but we need to assist the positive. Alin ang positive? The promises of God. The character of God. Alin yung positive? Yung ikaw ay lalakas, ikaw ay magtatagumpay. That is positive. So, saan galing yun? Word of God. So, yung sinasabi ko kanina, we need to assist. So, eto na. We must assist the Word of God by making room for it in our hearts. Kumusta ang iyong interest sa Word? Tanungin mo nga yung sarili. Kumusta ang iyong interest sa Word of God? Hunger? Sino rito ang hunger? Ako'y hunger. I always say, I'm hunger. Di ba kanta yun? Jesus, I'm hungry for you. Kailangan laging kinakanta. Dinideklarahan mo na. So we need to assist the Word of God by making room for it in our hearts and resist the evil thoughts of the enemy by taking them captive and bringing them submission to Christ. Bibihagin mo, may kapangyarihan ka. Isuot muna natin. The helmet of isuot natin. Sinusuot namin the full armor of God. Hallelujah, that full armor of you, Lord Jesus. Helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, gospel shoes, shield of faith, and the sword of the Spirit. And we are all covered with the blood of Jesus. And let us proclaim that we have power and authority to trample down snakes and scorpions, and nothing by any means shall harm us. Pakita mo nga ineng, Luke 10:19. Sorry ha, hindi nakalagay dyan. So, we need to assist. Alin ang i-resist? Negative. Alin ang i-assist? Positive. Alin yung positive? Make room of the Word of God in your heart. Dapat bibigyan mo ng puwang ang sinasabi ng Diyos sa'yo. Bigyan mo ng pahalaga ang salita ng Diyos. Huwag mong gagawin na, ay kailangan ko ngayon, ako'y magbabasa, alin kaya? Ako'y natutuwa sa devotion natin. Tayo po ay nasa Book of Colossians na, ay dun sa rapture sa Book of Ephesians, sa Book of Thessalonians, I should say. Naroon yung rapture, tayo sunod-sunod po yan, Colossians, Thessalonians. Sa Thessalonians, naroon po yung events prior the coming of Jesus Christ. Ano yung mga mangyayari? So yan po'y naririto. May warning na po si Lord. Narito ang warning, ito is to teach, to guide.
Ito pong Bible, 2 Corinthians. Yan na. Basa natin. Look, I have given you authority over all the power of the enemy. And you can walk among snakes and scorpions and crush them. Nothing will injure you. Sabi mo, nothing will hurt you. Nothing will injure you. God has given us the power and authority. Taas ang kamay. Ikaw, tayo has given us the power and authority from the Most High God at hindi ka dapat matakot. Gamitin mo yan. Laban sa kaaway. Ang kaaway is under our feet and we are victorious. Amen. Palakpakan namin. May matatakot pa ba? May matatakot pa? Wala na. Huwag niyong sabihin ko naman, Sir, sasalita ng Satan. Bakit? Ang narito ay si Lord. Hello? Dahil kung si Satanas ay nasa hulo apare, wala siya rito. Gets nyo? Si Lord lang ang everywhere, omnipresent. Gets nyo? Si Lord ay omnipresent, si Satanas ay hindi, iisa siya. Kaya tungaw. Sabihin natin, tungaw. Parang natatakot pa. Walang takot, walang pangamba. Bakit? Nothing will injure you. Huwag mo lang pahintulutan. So, we must assist the word. You cannot stop. Ito po yun. Doon sa sinasabi ko sa kanina na bringing them into submission. Dalhin mo ko doon. Captive and bringing them into submission. Tingnan ha. Tayo daw i-assist natin ang word of God to have room in our hearts. And we will resist. Pag sinabing resist, itakwil. Pag sinabing itakwil, huwag mong tanggapin. Gets po natin? Pag hindi mo tinanggap, hindi yan ipipilit. Gets po natin? I-resist mo yung magpapahina. I-resist mo yung magpapalayo sa Lord. I-resist mo yan. And make room, assist mo ngayon yung word of God sa iyong puso. Assist mo. Paano? And resist the evil thoughts of the enemy by taking them captive and bringing them into submission to Christ. Bago ko idakita sa inyo yung 2 Corinthians, tingnan nyo yung kasunod kong ilalagay. You cannot stop birds from flying over your head. Hindi mo mapipigil ang ibon na lumipad at dumapo sa ulo mo. Pero kaya mo bang pigilin na ang ibon ay magpugad sa ulo mo? Hello? Mapipigil po ba natin ang ibon na lumipad at pumunta sa ulo mo? Sagot po kayo. Sagot mo dyan, no. Ay kaya po ba ng tao o ikaw yon napigilin mo ang ibon na magpugad sa ulo mo? Kaya? Yes. Hindi na kasalanan ng ibon. Hindi mo kayang kontrolin ng ibon. Oy, wag kang dadapo dito. Hindi. Pag gusto, Pero ikaw na, nasa iyo ng authority, kung yan ay iyong hahayaang magpugad. Gets po natin, saan man yan? Sa iyong puno o saan man. Eto yon. Okay. Likewise, ganun din naman. Bad thoughts come. May mga mabilis Hindi ko naman bigla kang iba ang iyong May tinatawag na misunderstood, misheard, miscommunication, and sometimes intentional action. Intentionally yung salita. So mabilis. Mabilis. Pero kung yan man ay nasa yung isip, alam mo ang cause nito ay hindi maganda sa'yo, i-resist mo ito. Huwag mo nga hayaang tumagal. Ano po sinabi ko? Huwag mo nga hayaang tumagal. Lalo't alam mong mali na ikaw ay hindi magpatawad. Kaya kailangan mo, alam mo sa Biblia kung ano yung nararapat.
Ang tao kaya nangyayari, nanganganak yung mali, ay doon pa lang sa ginawang mali ng, halimbawa, asawa, may ginawang mali, ginawa mo yan, di ako'y gagawa rin ng gayaan. Ay di nadagdagan ng mali. Tama ba yun? Ginawa mo yan sa akin, ay tingnan ko lang. Yung sakit na nararamdaman ko, ay maramdaman mo rin. Anong gagawin? Gagaya sa mali. Halimbawa, wala rito mangyayari yun Halimbawa, yung lalaki ay nagkaroon ng wala rito mangyayari yan o ba yung gagawin na babae? Ginawa mo yan, ikaw pa, ay ako rin. Eh di hindi matitigil ang mali. So, nanganganak ang mali ng mali at hindi matitigil pag hindi pinalta ng tama. So, magtutulungan kayo pag may nagkasala. Anong sabi ko po? Tutulungan nyo yung nagkasala. At kung ikaw ay nagkamali, huwag kang mag-alala, ang Lord ay naririyan. Just repent. Ang ibig po sabihin ng repentance ay pag-amin ng mali, pagsisisi at pagtalikod sa mali. Kayo po ang magsabi ng meaning ng repentance. Ulitin ko. Ang ibig sabihin po ng repentance ay aaminin mong ikaw ay mali, magsisisi ka, at itatakwil mo ang kasalanan. Yun po ang ibig sabihin ng repentance. Anong una? Aamin ka. Ano yung padalwa? Anong padalwa? Magsisisi ka, Lord, ayaw ko na nito. Ano yung patatlo? Tatalikuran mo, ayaw ko na nito, Lord. Patawad, patawad. Yan ang repentance. Gets po natin. I-apply mo yung 1 John 1:9. Anong sabi ng 1 John 1:9? Anong sabi roon? If you will confess your sins, He is faithful and just to forgive you. Kung ipahayag mo yung kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal na ikaw ay patatawarin. Eh ngayon sasabihin ng kaaway, hindi ka pinatatawad, marami ka ng kasalanan, si kaaway si paulit-ulit. Huwag mo yang tatanggapin. Nandiyan ba kayo? Binubulong na kayo, hindi ka na patatawarin. Naku, ikaw ipaulit-ulit, ikaw isuwail, ikaw iganto. Huwag mo yang tatanggapin. Anong ilalagay mo? Hindi, ako ay nakasala, kung ito man intentional, Lord, ako'y baguhin mo. Ito'y aking inaalis, ako'y humingi ng tawad sa iyo, at ako'y nagbabalik loob sa iyo. And Lord, salamat sa iyong pagpapatawad kung gaano kalayo ng silangan sa kanluran. Ganun mo nililimot ang aking kasalanan. Thank you, Lord, ayaw ko nang maulit. Nakuha niya. Huwag kang tatanggap ng condemnation galing sa kaaway. Taas ang kamay ng hindi tumatanggap ng condemnation, ipalakpak mo kay Lord. Amen. So likewise, but thoughts come, but do not have to stay if we speak against them with the truth of God's word. Yung ginawa ko. Hindi sila yung, hindi ka nang papapatawad, ikaw isip pa ulit-ulit. Nako, hindi na. Sa pasama ng buhay mo, huwag mo yan tatanggapin. Papalitan mo ng Word of God. Anong ipapalit mo? Yung applicable sa iyong paghingi ng tawad na ano? Lord, salamat, ikaw ay Diyos na mapapatawad. Salamat, Lord. Hindi nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Tinatanggap ko yun, Lord. Mahal mo ako. Ako'y tao, pero ako'y tao, hindi ako perfect, nagkakamali, pero ayaw ko na pong ulitin. Ikausap ako. Kaya ga? Kaya, ilagay mo dyan, sa tulong ni Lord, kaya. Sabihin natin, sa tulong mo, Lord, kaya. Kasi yun ang mga kabuti Nakalagay, do not have to stay if we speak against them without truth. Anong ilalaban mo? Word of God. Sabi, nag-fail ka na noon, ay naku, ikaw ay talagang failure. Huwag mo yan tatanggapin. No! Nakalagay sa 1 Corinthians 15:58, I am victorious. Andiyan tayo? Kung you failed in some areas of your life, you are not failure. You are still victorious.
Because we are not perfect. Are you listening? Tasan kami ng perfect? Only God. Pero, unti-unti tayong nababago, continuously. We declare always wisdom-filled life, spirit-filled life, strong faith-filled life. Basahin yung devotion, nasa J1 page. Lagi pong nakalagay doon. Surrendered life. Paalala lagi. Ito yon, ang ganda. 2 Corinthians 10, 3-5. We are human. Ano daw po tayo? Hindi ka anghel. Ikaw ay human, may laman at buto. Human being, created by God according to His image. And we don't wage war as humans do. Hindi daw po tayo nakikipaglaban ng manong-manong sakitan. Yan, para agad-sagad natin. Hindi yung halika. Kala mo, ikaw ang barako, mas barako ako. Yan, hindi daw gayon. Hello? Pumunta ka rin makikita mo ang hinahanap mo. Hindi gayon. Nandiyan ba tayo? Anong sinasabi mo dyan? Lumapit ka rito at matitikman mo ang hinahanap mo. Di ba yung mga ganyan sabihin noon? Nabago na tayo. Wala tayong ganyan. Hello? Yun ang ibig sabihin noon na hindi tayo. Oy, mga Kristiyanong totoo. Hello? Hello? Ang mababalitaan natin ay tayo ay peacemaker. Hindi tayo. Di ba yun ang ating J1 culture? We don't destroy, but we build. Palakpakan natin si Lord. Kaya dito, si Pablo, ay sasabihin ni Pablo, kala nyo hindi ko naranasan ako, pagkakarami persecutor. Kaya sabi niya, we are human, but we don't wage war as humans do. We use God's mighty weapons. Alin yung mighty weapons? The Word of God. The Word of truth. Di ba yung kanta? We have the weapons of warfare. The Word of truth, the Word of God. We have the weapons of warfare. The praises of God in our mouth. We have the sword of the Spirit. The Word of good, the Word of truth, the Word of God. Ako lang may alam. Ayun. For no weapons forms against us will prosper. For the battle is the Lord and He'll not fail. O tayo, we will go forth and praise the name of Jesus and execute His vengeance by the power of the air as we clap our hands. We will strike the enemy as we joy. The host of hell will flee. Imagine nyo yun. As we lift our hands, His banner will be raised. And with a shout of victory, woo! With a shout of victory, ahina. Samahan nyo mga taga-nasaonan. And with a shout of victory, His name will be praised. Thank you, Holy Spirit. Kanina hindi, buti na lang nakahanda yan. Kantahin na natin yan. Paminsan-minsan. Sa una po yung kanta, hindi nyo alam, Sino 86 din Napakamot sa ulo. Ikaw yata yun. Kantahin naman natin yan, miss. Kasi yan po yung mga prophetic song. Yun sa una po, mga prophetic song. Jesus, I'm hungry for you. Yan. Kaya po kami, bombarded kami ng Word of God. Ang aming utak, kinakanta pa namin. Kaya here we are. For the glory of God, John. Ito talaga, ito. Salita ng Diyos. So we are human, but we don't wage war as humans do. We use God's mighty weapons, not worldly weapons. To knock down the strongholds. Sabihin no, knock down. Ang alin? Strongholds. Papakita ko sa inyo kung alin ang strongholds.
of human reasoning and to destroy false arguments. Sabihin natin false. Ang false at lies saan galing? Sa kaaway. Saan galing ang katotohanan? Sa Word of God, galing kay Lord. And so, anong kailangan gawin sa mga strongholds, sa mga false arguments? Anong sabi roon? We knock down. Kaya? Paano napatumba ni Manny Pacquiao? Knock down ng kalaban? O ikaw, sinong kalaban mo? Hindi ang katabi mo. Careful ha, pagiging. Knockdown, sabihin natin, knockdown ang gawa ng kaaway. Destroy ang gawa ng kaaway. In the name of Jesus. Kahit ikaw ay simple lang, knockdown. Kahit bulong lang, knockdown. Word of God yun eh. Palakpakan natin si Lord. Knockdown. At ito maganda. We destroy. Sinong di-destroy? Hindi si Lord. Tayo. Ikaw, kaya ka nga binigyan ng authority. Ito ang utos ni Pablo. We destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. May humahad lang sa paglapit ng tao sa Lord. May humahad lang sa paglago ng pananampalataya ng tao. Alam na natin kung sinong kumikilos. But, praise be to God, ikaw at ako'y binigyan ng authority at gamitin mo yan. Ngayon na, gamitin mo. Gamitin natin. You have the authority. Gamitin natin. Sabihin natin, we destroy every proud obstacle that keeps me and my family from knowing God, and we capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ. Capture natin. Diyan kinuha ni Bishop yung word na capturing. Bihagin mo ngayon. Anong capture? Bihag. At ideklara mo, obey Christ, obey Christ. Meron bang mali sa isip? Capture it. Saan may mali? Sa kaibigan, sa mga mahal sa buhay? Capture it. Bihagin, ano mang mali. May nakikita ka bang maling asal, maling ginagawa? Capture it. Sinong binigyan ng authority? Taas ang kamay. Ipalakpak mo ang kamay mo sa Panginoon. Saan galing ang authority? Kay Lord. Ano ang gagawin sa authority? Gamitin. Gamitin sa kapatid? Hindi. Gamitin sa kaaway. Gets po natin? So, take every thoughts. Negative. Lahat ng negative. Come on. In Jesus' name, every negative and every mind of everyone na nasa online at mga naririto kami nagkakaisa. We captured them and we declared them to be obedient to Jesus Christ. In Jesus' name, only the will of God prevail. Only the plan of God prevail. Only what is good to everyone will prevail. We captives every negative over every family. Sige, come on. Sa iyong buhay. Sige, take. You have the authority. Sige, tanggalin mo yan. In the name of Jesus, kinakapture, ito'y binibihag at dinideklara namin, you are under the authority of Jesus Christ. Obey Christ, obey Christ, obey Christ. At maroroon ang pagbabago sa buhay ng bawat isa. Pumalakpak sa Panginoon. Ang tunay na masayang buhay, pinagpalang buhay, masaganang buhay, malusog na katawan. Hallelujah, good future. Ito ang aming dinideklara sapagkat Lord, hindi kayo nang iiwan. Palakpakan natin si Lord. People get attacked in their minds because minds are a battlefield. It is not a playground. Ito'y battlefield. Mamaya pakikita ko sa inyo. Diyan ay may two forces na nag-aagawang mag-occupy sa isip. Kaya ito'y kailangang ituro. Yes, nakalagay sa Bible,
ikaw at ako'y mapagtagumpay. Paano magtatagumpay? Nasa step number 2 na tayo. You need to win the battle in the mind. Ang mind is a battleground. It is not laruan na masaya. No. Dito'y may dalawang force. Papakita ko sa Bible. Devil is trying to build a mindset called a stronghold. Kaya kanina dun sa Corinthians, sinabi sa atin ni Paul, every strongholds be captained, be destroyed, be knocked down. There is truly a stronghold. Ang stronghold dapat si Christ. Kasi nung tayo nung tayo ay bago nakakilala sa Panginoon, maraming mali. Bunga ng mga experiences, marami. Kaya, the enemy is trying to build a mindset. Alin yung stronghold? The pain, hurts, anger, traumatic experience, past failures, etc., etc., at iba pa. Yan ang gusto ng enemy. Yan ang gusto na maranasan that is greater, that is holding back the Christian to move forward. Kaya stronghold. Pinipigilan ang Kristiyano o sino man na gustong lumapit sa Panginoon, pinipigilan. Kaya ikaw at ako, tayo naman na nakakilala sa Panginoon, we need to do our part. We need to grow in our faith. So the devil is just trying to build. Huwag kang papayag. Kaya you need to resist. Huwag mong tanggapin. And you need to assist your mind. Assist mong iyong mind sa Word of God. Gets po natin? Sa tama. I-assist mo. Now, ang example po dito ay when Israel exit Egypt, they were also slaves. Pinalaya na sila ni Lord, wala na kayo sa Egypto, ba't gusto niyong bumalik? They still have the poverty mentality, corrupt mentality. Kaya hirap na hirap si Moses. Yun ang example, pero now that we know, biglalagay ko dito, naririto ito. Before that, Satan uses thoughts to harass Christians. May gagamiting bibig. Pain yan, trap yan. Huwag kang pupunta sa trap. Ano yung pang-trap? Ano yung trap? Pangsilo. Nasaan ang pain? Nasa pangsilo. Mamaya may mentoring ako. Many are requesting na ito ituro ko kasi maraming hindi nakarinig. Tinuro ko po ito sa mentoring sa pastors. Mamaya ulitin ko. Yun po yun. Merong trap. Anong trap? Panghuli. Ikaw ba, ang daga ba, pag gusto mong huliin, ilalagay mo sa liwanag? Ang panghuli. Nasa dilim. Tinatago mo pa nga eh. Gaya ng kaaway kung dumiskarte. Pero matalino ka. Pumalakpak matatalino. Huwag kang pabibiyag. Doon lang sa mga kasi maraming offense because na hurt. Naku, it caused divisions at yun ang gusto ng kaaway. Magkahiwalay ang mag-asawa because of that trap and the bait. Nasaan ang pain? Nasaan ang pain sa daga? Nasa panghuli. Nasaan ang pain sa mga Kristiyano? Nasa panghuli. Huwag mong titikman. Huwag mong titikman ang pain. Ang pain ay para magkasala. Ang pain ay para mawala ng pag-asa. Huwag mo yan titikman. Ang pain ay para magdwell sa lungkot at takot. Huwag mong titikman. Resist it. Resist it. Assist your mind by the Word of God. That God is there for you.
So, Satan uses thoughts to harass Christians. If you hold on to that and allow the thoughts that the devil plans to take root, huwag mo yung hainaan na mag-ugat. To take root in your mind, they will begin to develop a life of their own and will build demonic strongholds. Huwag mo nga hayang mag-ugat na anumang mali. Tayo sa pabuti dahil nababago ang ating isip. Tayo sa pabuti dahil ang mali ay napapalitan ng tama. Tayo sa pabuti at paganda at pasaya ang buhay at matatanggap ang mga plano ng Lord dahil ang lahat ng mali ay napalitan na ng tama mula sa salita ng Diyos. Pumalakpak at magsabi na, Amen Lord, in Jesus' name, ako yun. We need to shout it out. Meditating on lies from the enemy so much that they begin to feel real. Parang totoong-totoo. Kasi meditate. Kaya nga huwag magdodwell, resist it. Is the process that begins to open doors to the demonic influence. Huwag mong patatagalin ang anumang negative. Wag. Nagkakaroon ng demonic influence. Huwag mong patatagalin. Kaya dito ay resist and assist. Assist mo ay word of God in your mind. Gets po natin? Pumalakpak nakakaunawa. Nababago, nababago, nababago. So, your life is currently following the direction of your most dominant and strongest thought. Kailangan ng malakas dito ay ang katotohanan ng Lord ay mabuti, ang Lord ay tapat, ang Lord ay perfect, ang Lord ay banal, ang Lord ay sobrang magmahal, ang Lord ay mapagpatawad. Yan ang dapat strongest sa inyong mind. Na ang Lord ay magandang inihanda sa iyo, na ang Lord ay hindi patapos sa iyo, na ang Lord ay nagmamahal sa iyo ng lubos. Yan ang strongest dapat in your mind. Are you listening? So, you can change your mind until you take responsibility to your thoughts. So you need to break every stronghold by renewing of the mind through God's holy word. Yun po ang totoo. Makikita mo ang maraming ini-apply sa salita ng Lord. Laging tagumpay. Sino yon? Sabi mo, ako yun. Ito po yon. If the Son, sino yung Son? Jesus, sets you free, then you will be really free. Ito po ay mula noon, ay inawit na natin. Pero ang tanong ng iba, ba't ako hindi malaya? Makinig kayo. Sinabi na yan eh. Ang pinalaya ng Lord ay totoong malaya. Ito yun. When we got born again, when we became born again, we received freedom from curse, sin, and death when we became born again. By knowing and believing the truth from God's word. Sinabi ni Lord, ang pinalaya ko'y totoong malaya. Ang tumanggap ng kaligtasan ay ligtas na. Pero lahat ba ng tumanggap ng kaligtasan ay magsasabing ligtas na? Ang iba hindi pa rin sigurado, depende sa kanilang pananalig. Nandiyan ba tayo? Kayo'y tatanungin ko, tinanggap po ba natin ang kaligtasan at kayo ligtas na? Ala, iyan na nga, hindi nasagot. Nako, parang hindi kayo nalito sa akin tanang. Tinanggap po ba natin ang kaligtasan na libre? Tayo po ba'y ligtas na? Yan. Tayo ligtas na dahil tinanggap natin si Christ as Lord and Savior. Naniniwala kang ligtas ka na. Ito yun. Sinabi ng Biblia, whom the Son sets free is free indeed. Saan tayo pinalayan ni Lord? Sin and death. Curses, pinalaya tayo. Pero depende yan sa paano mo nakuha yan sa salita ng Diyos. John 8:32. Depende. Kahit salvation, depende sa tao yan eh. John 8:32.
You will know the truth, and the truth will set you free. Hanggang ang tao hindi nauunawaan ang katotohanan ng Lord ay binayaran ng sumpa, binayaran ng kasalanan, hindi ito tinatanggap, wala. Pero ikaw at ako, naniniwala ka. You know the truth, and the truth set you free. Naniniwala ka? Ano ang kailangan? Malaman mo ang sinasabi ng Biblia for you to be free. Kailan ka nakalaya sa kasalanan? Nung ikaw ay makarinig sa salita ng Diyos. Tama po ba? Kailan ka ngayon patuloy nalalaya? Habang ikaw ay nakikinig linggo-linggo, nagbabasa ng Biblia, patuloy kang palaya ng palaya, pabuti ng pabuti, paganda ng pagandang buhay, payaman ng payaman, pabago ng pabago ng pabago ng pabago. Ito ay magpapatuloy, hindi ito instant. It is a process of mind. You need to assist ang iyong utak sa salita ng Diyos. So you will know the truth. Anong kailangan? Truth to set you free. Meron pa bang part of your life in bondage? You need to do the Word of God. Sample truth. Galatians 5:16-17. So I say, let the Holy Spirit guide your lives. Ito yung truth. Ito ang tanggapin mo. Christian, ito ang tanggapin natin. Let the Holy Spirit guide your lives. Lahat po ba ng Kristiyano ay pinagpapagabay kay Holy Spirit? Sagot po kayo. Lahat po ba? Dapat. Then you won't be doing what your sinful nature craves. Kapag daw tayo nagpagabay kay Holy Spirit, hindi mo na magugustuhan at hindi ka na magiging masaya sa mga naririnig mong hindi tama. Because you are guided by the Holy Spirit. Nagtutulong po yung dalawang force na yan na magkaiba. Sabi rito, the sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. Pag may ginawa kang mali, ito ay sinful nature na nakuha mo nang ipanganak ka sa laman. Kailan mo nakuha ang sinful nature? Nung ipanganak, nagkaroon ka ng soulish. Nagkaroon ka ng katawan at yung kasalanan ni Eva at ni Adan, yun po yun. Pero nung ito maganda, makinig kayo. Nung tayo po'y ipanganak na muli, na born again, anong nakuha mo? Si Holy Spirit. Kaya dyan magkakaiba na. Yes, you have that Adamic nature, pero may Holy Spirit. Ngayon yan na nagka-clash. Gets niya? Nung tayo mabuhay, pinanganak sa laman, yun na nakuha natin. Pero nung ikaw ay maborn again, nasa iyo si Holy Spirit. Pumalakpak kami Holy Spirit. So ito yun ngayon. Sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit give us. Ito ang binibigay ng Holy Spirit. Desires that are opposite of what the sinful nature desires. Tingnan yung huli. These two forces are constantly fighting each other. Saan? Sa iyo, sa akin. So you need to soak in the Word. You need to pray in tongues. Tongues is the language of the Holy Spirit. When you pray in tongues, walang alam sa sinasabi mo ang kaaway. I remember, mga Satanis daw, ay nagmi-meeting. Uy, ayun na yung kahinaan nun, ganoon. Kaya mag-iingat tayo ng lalabas sa bibig natin. Kaya when we pray, we need to pray in tongues. If you want to experience that gift of tongues, you need to attend sa revival night. Pasok. Friday. Di pala. Next Friday. May empowerment po doon. You need to pray in tongues. Yun ang lingwaheng hindi alam ng dyablo. Hindi mo alam, bumabanat ka na ng mga puwersa na
na walang kaalam-alamang kaaway, boom, 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 because of your tongues. It is a gift. Sino may gusto nun? And you need to have that gift. Desire it. When you pray, you need to pray in tongues. Yun po isa next week tuturo. So, alin yung dalawang parsa? Sinful nature and the Holy Spirit. The Spirit gives. The Spirit gives. Si Holy Spirit ang nagbibigay ng pagnanasang tama. Ang ibinibigay naman ng kaaway ay mali. Saan kumikilos? Sa flesh. Saan kumikilos si Holy Spirit? Sa yung Spirit. Spirit to Spirit. And the enemy is the mind. Okay? So the mind is the servant either to your spirit or to your flesh. Siya kailangan, resist, assist. On the time Christian begins to connect his spirit with the Holy Spirit, his spirit begins to get stronger. Kapag ikay laging connected kay Holy Spirit, wala, talagang, I remember, doon pa sa Orchidarium, ay the Lord allow na ma-interrogate ko yung karga na talagang ang nag-a-assist lang ay ang Atilina. Atilina naman ay talaga namang, ay piruin nyo yun, I caught in the act. Kumbaga, I was caught na hindi ko alam na ang karga ay talaga nag-surrender ng bla bla. Pero hindi ko inalaw. I shut the mouth of the enemy. And the Lord empowered me for the glory. Palakpakan natin si Lord. But when we constantly build our spirit by communion with the Holy Spirit, our mind comes under the influence of the Word of God and Holy Spirit who lives in us. So we need to have a communion. Paano? Tuturuan ko kayo. Nakalagay sa Bible. Paano ang communion kay Holy Spirit? So pag yun daw ang ginawa mo, lagi ka nakikipag-usap, Holy Spirit, help me. Holy Spirit, you are in me. Holy Spirit. So, ma-strengthen ka. We are left with a choice to take on God's things or let the mind go with the flow of life. Nasa atin ang pagpili. Alin ang gugustuhin natin? Siyempre, na tayo wagi. Na tayo may authority. The greater is the Spirit of the Lord that is in you. Sino nasa iyo? Si Holy Spirit. So we need to connect always with the Holy Spirit wherever you are. So changes occur when the Holy Spirit gets you. Ganito yon. Si Holy Spirit, inasa yun na. Nung ikay maborn again. Ang tanong lang, nabihag ba ni Holy Spirit ang puso mo? O nabihag ng iba? Kaya nga may kanta tayo, bihagin mo. Ganyan nga ba yun? Nga ba yun? Ang bihagin mo, Jesus, ang puso, ay ba, parang mali yata. Captivate pala, captivate. Kanta yun. Captivate my heart, let your will be done. Establish there your throne, let your will be done, reign in me. Ako lang may alam. Sovereign Lord, samay ako. Nako, talaga nga ng mga sa una ay very powerful. Reign in me. Yun po ay kanta na sinasabi kay Holy Spirit na captivate my heart. Ito yung sinasabi, nasa atin si Holy Spirit. Ang tanong, nabihag ka ba ni Holy Spirit? O may bumihag sa'yo? O ikaw ang nambibihag sa iba? Si Holy Spirit ay nasa iyo. Binibigyan mo ba siya ng puwang? Si Holy Spirit ay dito manggagaling sa iyo. Nandiyan po tayo. Changes occur when the Holy Spirit gets you. 14 ng John. The helper. Sino si helper? Si Holy Spirit. Sino ang helper? Pag sinabing helper, siya yung comforter, advocate, tapos na po ako, intercessor, counselor, strengthener, standby, naka-standby siya, naghihintay siyang kausapin mo.
At sabi mo, help me. At naririyan siya to the rescue. Sino naniniwala ron? Ano lang ang sasabihin mo, help me. Saan mo sasabihin? Sa bahay lang? Hindi, wherever you are na kailangan mo. Pupunta ka doon, naharap ka sa immigration, help me, Holy Spirit. Pero pag may tinanggap ka, credit is all yours. Ano sasabihin mo? Ay, sanay na po ako doon kapag mula nung ipinawit dito na ni Pastor Hana na credit is all yours. Yung bago siya umalis, yun po yung nag-sink in sa utak, sa aking puso. So, the Holy Spirit whom the Father will send in my name, in my place to represent me and act on my behalf. He will teach you all things and He will help you. Remember everything that I have told you. Master teacher natin siya. Palakpakan natin sa Holy Spirit. Siya helper. Kanino sa kanyang mga pinili? Sinong pinili? So don't run from your assignment. Just run to your secret place. Your helper. Huwag mong tatakbuhan ang assignment sa iyo ni Lord. Mga nilalapit sa iyo ng Panginoon for them to bring them nearer to the Lord. Huwag mong tatakbuhan ang assignment ni Lord. Just run to the secret place, to your helper. Humingi ka ng tulong kay Holy Spirit. Are you listening? And this time as we end, sino rito ang ready to surrender and yield yourself to the Holy Spirit? Sa iyong pagtayo, kung isusurrender mo ang iyong buhay, pagtayo mo, humingi ka ng tawad sa iyong mga pagkakamali. Come on. Sino rito ang handa mag-surrender? Surrender, yield yourself to the Holy Spirit instead of trying harder. Surrender your life. Sino rito nagsusurrender ng buhay sa Panginoon? Dalawang kamay, taas mo sa Panginoon. Yumuko ka ngayon at sabihin mo, sinusurrender mo ang buhay mo at sabihin mo ito, Holy Spirit, help me. Holy Spirit, forgive me. Holy Spirit. Ding, pakita mo. Help me, strengthen me. Holy Spirit, teach me for the assignment that I have. Sige, sabihin mo yan, Holy Spirit, tulungan mo ako sa assignment mo sa akin. Tulungan mo ako, palakasin mo ako. Patawarin mo ako, Lord. Ama, patawad. Tinatanggap ko yung pagpapatawa. Tinatakwil ko ang mali. Sige, sabihin mo yan, tinatakwil ko ang mali. Pinapaltang ko ng katotohanan sa iyong salita na ikaw ay nariyan handang magpatawad. Eh, sabihin mo ito, kayo Diyos na may bigin, mahabagin, Diyos na bumabago ng buhay. Nariyan kayo, Holy Spirit, all the time, anytime, anywhere, at all times. Thank you, thank you. Help me to live according to your will. Help me, Lord. Help me, teach me, guide me. Help me, I need you, Holy Spirit, I need you. Oh, thank you, Jesus, that in your name there is healing, in your name there is power, in your name there is life. Sige, sabihin mo yan kay Lord. Thank you, Jesus, in your name there is power, is healing, there is freedom in your name. Magpapatuloy ako, Lord, sa pagkakilala sa iyo through your word. Ito lang ang paraan for every stronghold be completely broken and demolished in my life. Sige, sabihin mo yan. Papatuloy ako, Lord, to know you more through your word. I will assist the word. Ang iyong salita, i-assist ko sa utak ko, paniniwalaan ko as I resist. Hindi ko pa tulutan ng anumang negative sa utak ko na mag-dwell. Lalabanan ito ng salita mo, ng mga pangako mo, at mas makapangyarihan ang iyong mga salita, kagaya ng ginawa mo sa Diablo, nagwagi ka through confession of the Holy Scriptures. Wagi ako, Lord. Victorious ako in the mind, I'm victorious. Salamat, O God. Salamat, wagi ka, Holy Spirit, over my life. Hindi kailan na magwawagi ang kaaway sa buhay ko. And I will sing that truly there is power in the name of Jesus to break every stronghold. To break every stronghold and to, Lord God, for me to experience life. Salamat, O God. Salamat sa iyong biyaya. Hallelujah. Thank you, Lord. Is power, your name is healing, your name is life. Declare it, yes, Jesus.
fire. Yes, in Jesus' name. Woo, hallelujah. Oh, your name, Lord Jesus. Your name is love. Ang lahat ng naririto ay tumanggap na ng buhay na ganapan kasiya-siya. Freedom in the name of Jesus. The name sa babaw name. Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Open your mouth, church. The name of Jesus. Break every stronghold. In the name of Jesus, sa mga nasa online at sa mga naririto, wala kanina every stronghold be destroyed and demolished and knocked down in the name of Jesus. Every stronghold be knocked down in the name of Jesus. Ang mga naririto ay nagdesisyong sumunod sa Panginoon. Ang mga naririto ay tumanggap ng kapatawaran. Ang mga naririto ay may abundant life. Ang mga naririto ay victorious sa mga nasa online. Kami at ang aming pamilya na magtagumpay. Kami pinili mo, O Diyos, hindi para pahirapan, kundi para pagwagiin. Kami at ang aming pamilya ay kasama sa parada ng tagumpay mo, Kristo. Salamat sa katotohanan, you will never leave us nor forsake us. Salamat sa katotohanan that greater are you, Lord. Ang trono mo ay langit. Ang tuntungan mo, O Diyos, ay lupa. You are a big God, more than, O God, sa mga problema. Kaya mga narito ay wagi sa kaisipan ng bawat isa. O God, hallelujah, ang mamumutawi at ang nakalagay sa kaisipan ay lahat ng noble, pure truth, ang lahat ng katotohanan ng mananatili. At nakayaraba-yaralaba. Sige, proclaim mo ang gusto mong maranasan. Ang plano mo, Lord, hallelujah, ay mabuti at pinakamainam. At ito ang magaganap. And every stronghold, we break every stronghold in the name of Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. I speak healing. I speak provision. Kung pinaniniwalaan mo ito, pasalamatan mo si Lord. I speak freedom in the name of Jesus. Under your presence, oh God. By the authority of the name of Jesus. Sa mga nasa online at sa mga naririto, I speak freedom in the name of Jesus. I speak victory upon victory in the name of Jesus. I speak favor upon favor upon favor upon favor in the name of Jesus. I speak love, joy, peace from the Holy Ghost. Tanggap. Yara, hiningi mo kay Holy Spirit to help you. Ang ibinibigay ni Holy Spirit, tanggapin mo. Love, joy, peace from the Holy Ghost. Oh, love, joy, peace from the Holy Ghost. And every stronghold already broken. Ikaw ay kasama sa parada ng tagumpay. Si Christ na nasa iyo, ang naghahari sa iyo, si Holy Spirit. Hallelujah, lagi mong kakausapin at ikaw ay laging tutulungan. Mararanasan mo ito, pumalakpak sa Panginoon na makakaranas. Sealed by the blood of Jesus. Sealed by the blood of Jesus. Salamat, O God. Sa anumang kailangan ng bawat isa, ito inihanda mo na. Sa mga itinuro mo ngayong araw na ito, ititinanggap na at ito ilalakaran. To God be all the glory sa pagkukontinue ng katuruan na ito next week. Higit, O God, ang kaunawaan at lalo pa, Panginoong, may in love sa iyo. Because we claim the overflowing love of Papa. I-claim mo. I-claim mo. I-claim mo ang overflowing love of Papa. Overflowing love of Papa. Love, joy, peace from the Holy Ghost. Receive it. Love, joy, peace from the Holy Ghost. Ikaw na nariyan sa online, receive. Love, joy, peace from the Holy Ghost. Receive it. Love, joy, peace from the Holy Ghost.
receive it. What you believe, you receive. What you believe, you receive. Sa palakpakan mo si Lord. To God be the glory. Thank you, Lord. Sealed by the blood of Jesus. We honor you. We adore you. Thank you, Abba. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Say amen.